Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, yung Kitabus Siyam sa Bulughul Maram. So inshallah, hadith 29, iniulat ni Aisha radhiyallahu anha at ni Salamah radhiyallahu anha. Pareho silang asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Aisha anak ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu at si Salamah pinsan, malayong pinsan ni Khalid bin al-Walid. Okay. So inulat nila, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in thumma yagtasilu wa yasum. Hadith ito na iniulat ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inaabutan daw siya ng umaga, ibig sabihin gumigising siya ng umaga, syempre bago mag-fajr. Okay, bago mag-fajr, gising na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba't kayo lagi kayong wala na naman ng fajr? Anong nangyari sa inyo? Ha? Oh. O sino may kasalanan? Hindi ba kayo nag-alarm? Pakatok ko na lang kayo kay Saad. Inshallah. Kasi Saad, mahihain din yata kumatok to eh. Papagising ko na lang kayo inshallah. So yan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gumigising sa umaga, minsan ng junub. At ang kahalagahan nung marami sa mga hadith na iniulat ng mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila yung nag-uulat kung ano-anong ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bahay. Okay? At actually sa mga hadith, ang pinakamarami sa mga pinakamaraming naiulat na hadith, number 1 si Abu Hurairah at si Aisha, kung daw nagkakamali, number 6 sa pinakamaraming naiulat na hadith. So sinabi nila na inaabutan daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng umaga na junub, ibig sabihin galing siya sa pakikipagtalik nung gabi, nakalipas na gabi. At paggising niya ay naliligo siya at nag-aayuno. Naliligo at nag-aayuno. Ngayon hindi na tinukoy dito kung ito ay sunna o wajib na fasting. Bakit issue ito dito? Kasi dito halimbawa, kung nakagising si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam after na ng adan ng Fajr, so ibig sabihin hindi na siya nakapag sahur. So ibig sabihin, pwede rin pala. Pwede rin pala. Maliligo lang siya at itutuloy niya ang kanyang pag-aayuno. Pero kung bago pa mag-fajr, mas okay kasi may panahon pa para makapagsahur at makapag-intensyon. So tinutukoy ko rito yung sa intensyon, yung na ma-distinguish kung ito ba ay wajib na fasting sa Ramadan o sunna na fasting. Pero regardless na ito, kumbaga, ang ibig sabihin ng hadith na ito ay pwede pa rin mag-fasting yung tao kung siya ay makakagising ng junub bago man mag-fajr o after ng fajr siya makagising. Ibig sabihin yung adan ng fajr. Bago mag-adan ng fajr o after ng adan ng fajr siya makagising at junub siya, walang problema. Okay, pwede pa rin siya mag-ayuno. Kahit hindi siya makapagsuhur o kahit hindi pa siya nakakapaligo, wala pa siya sa tahara. Kasi ang pagiging junub, walang epekto. Walang epekto sa fasting. Okay? Ang haid at nifas ang may epekto sa fasting. Kung halimbawa yung babae, tumigil lang ang buwan ng dalaw niya, tapos na yung fajr, so ibig sabihin hindi pa rin siya magpa-fasting sa araw na yun. Kasi hindi niya nasimulan ang araw na yun na nag-aayuno. Pero maaari siyang mag-imsak o maaari rin namang hindi ayon sa iba't ibang pananaw ng mga scholar dito. Number 30, inulat muli ni Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyuhu. Nabanggit na natin ito doon sa Dalilul Talib. Sino man ang mamatay at siya ay merong utang na pag-aayuno, mag-aayuno para sa kanya ang kanyang wali. Wali, ibig sabihin tagapagmana o sino mang malapit na kamag-anak na nangangalaga sa kanya. Okay? May utang siya na fasting. Dahil nga halimbawa nito yung naging sample na natin, merong Muslim nagkasakit ng ika-20 ng Ramadan. Tapos noong gabi ng ika-28, namatay siya. So yung 20 na yon hanggang 28, 9 days yun, utang niya yun. At pag mamatay siya, ibig sabihin, pagbabayaran ito nung kanyang anak o sino pa mang kanyang wali. Pero in 29:30, hindi na kasi patay na siya nun eh. Wala na siyang utang doon, putol na yung kanyang mga gawain. At syempre, hindi lang pag-aayuno sa Ramadan ang obligadong fasting. Obligado rin na fasting na maituturing yung nadar, yung panata na fasting. Kailangan mong gawin yun. Pag kinamatayan mo yun, hindi mo nagawa, mag-aayuno para sa iyo yung wali mo. Ngayon yung kada na fasting, although ito ay kada, actually pwede mo itong putulin. Pwede mo rin ito putulin at hindi ito magkakaroon ng epekto na katulad ng epekto ng fasting sa Ramadan. Pwede mo itong putulin, pero yun nga, sa namatay at meron siyang utang na fasting, kailangan yun pagbayaran. Tinutukoy ko lang doon sa kada, ay kung wajib ba ito, oo wajib ito, pero maaari siyang putulin at ituloy mo na lang sa ibang araw, insyaAllah, dahil hindi na ito Ramadan. At syempre, yun nga, natukoy din natin, ang pagbabayad sa utang na Ramadan ay maaari lamang maganap sa ibang buwan liban pa sa Ramadan. Hindi pwedeng may utang ka noon, di ba, 3 days, tapos dumating na yung susunod na Ramadan, nagpa-fasting ka ng intention mo pambayad doon sa nakalipas na 3 days, hindi pwede. Iba ang fasting. Ang fasting, ang pwede mo lang pag-ayunuhan ay ang araw na yon, ang buwan na yon, at ang taon na yon ng Ramadan. Hindi katulad sa sala, na sample nga natin, halimbawa, dumating ka sa masjid, nagsasala yung mga tao ng asar, pero hindi ka pa nakapagduhor, kaya ang intention mo duhor. Pwede yon. Pero sa fasting, hindi. Ang pag-aayunuhan mo yung current na Ramadan, hindi yung utang mo. Yung utang mo, bayaran mo pagkatapos ng Ramadan na yon. Bayaran mo pagkatapos ng Ramadan na yon. 31, iniulat ni Abu Qatada al-Ansari radhiyallahu anhu, iniulat ito ni Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawmi yawmi Arafah. Tinanong daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pag-aayuno sa araw ng Arafah. Kailan yung Arafah? 9 ng Dhul-Hijjah, isang araw bago mag-Idul Adha. At ito ay mainam na pag-ayunuhan ng mga hindi nag-Hajj. Yung mga hindi nag-Hajj, mainam na pag-ayunuhan nila ang Arafah. At ang gantimpala nga ng Arafah ay kapatawaran sa kasalanan sa isang taon. Sasabi niya, yukaffirus sanatul madiyah wal baqiyah. So pinatatawad daw dito ang kasalanan sa nakalipas na taon at yung kasalukuyang taon. Hindi pala isang taon, 2 taon pala. Yung nakalipas na taon at yung taon na kasalukuyan, so 2 taon. Wasu'ila an siyami yawmi Ashura, at tinanong siya tungkol sa pag-aayuno sa Ashura. Kailan ng Ashura? Ika-10 araw ng Muharram. Sabi niya, sallallahu alaihi wasallam, yukaffirus sanatal madiyah, ito'y kapatawaran sa kasalanan sa nakalipas na taon. Wasu'ila an sawmi yawmil ithnain, at tinanong siya tungkol sa pag-aayuno sa araw ng Lunes. Sumagot siya, sallallahu alaihi wasallam, dhaka yawmun wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi aw unzila alayya fihi.
Ang araw daw ng Lunes, tinanong siya tungkol sa pag-aayuno sa araw ng Lunes at ang sinagot niya, itong araw na ipinanganak ako dito at kumbaga isinugo siya bilang propeta. Lunes din, kumbaga nung dumating sa kanya si Anghel Jibril alayhis salam sa Gar Hira, sa kuweba ng Hira, Lunes din, na dun unang bumaba sa kanya ang Quran. So yun yung sinabi niya. Wala siyang binanggit na reward, pero may kita natin dito yung kahalagahan lang ng pag-aayuno sa Lunes. So nabanggit dito yung 3 sunna na fasting. Yung Arafah, Ashura, at pag-aayuno sa Lunes. So dito, hindi rin kumbaga itinanggi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may pag-aayuno sa Lunes. So dito, binanggit na pinanganak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Lunes. Pero syempre, hindi tayo nag-celebrate ng birthday ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang aralin sa hadith na ito, yung 3 sunna na fasting. Ashura, Arafah, at yung Lunes. Syempre, kasama na rin dun, may mga iba pang sunna na fasting na hindi nabanggit sa hadith na ito. 32, iniwalat ni Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, hadith ito na iniwalat ni Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana thumma atba'ahu 6 min Syawalin kana kasiyami ad-dahri. Sino man ang mag-ayuno ng Ramadan at sinundan niya ito ng 6 na araw na pag-aayuno sa Syawal. Yung Syawal, yung buwan pagkatapos ng Ramadan, ang gantimpala niya ay katulad ng gantimpala ng nag-ayuno ng 1 buong taon. Ng 1 buong taon. Yun ang ibig sabihin ng dahar dito, 1 buong taon. Hindi buong buhay, 1 buong taon. So dito, yung aral dito, unang-una, ang kainaman ng 6 na araw na pag-aayuno sa Syawal. So meron nga itong malaking gantimpala, katulad ng gantimpala ng nag-ayuno ng 1 taon. So sinasabi ng mga scholar, nasabi ito, maaring nasabi ito, siyempre opinion nila ito, maaring nasabi ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi kung 30 days ang Ramadan, dinagdagan mo ng 6 na araw, ilang araw na yung napag-ayunuhan mo? 36. Yung mga gantimpala daw sa mga gawaing mabubuti ay madodoble, maaaring madodoble hanggang 10 ulit. So kung may 36 na reward, ang pag-aayuno na yun, kung tigi-isa lang ang reward, kung tig-10 yung reward, 360. So katumbas nga ito ng, kumbaga, kung sa bawat araw ay meron kang 1 reward. So katulad ito ng 1 taon na pag-aayuno. Gayun din, nasa hadith na ito ang dalil doon sa tanong na pwede ka bang mag-fasting ng Syawal nang hindi mo pa nakukumpletong Ramadan. Ibig sabihin may utang ka na Ramadan kasi nag-travel ka o yung babae nagkaroon ng buwan ng dalaw. Sa pagkakaunawa dito na pinakahayag, zahir, kumbaga, na pag-unawa, kailangan kompleto yung Ramadan. Kasi man sama Ramadana. Sino man ang mag-ayuno sa Ramadan. Ibig sabihin, kompleto yun. Na kung ilang araw yung Ramadan sa taon na yun, 29 o 30, kailangan kompleto mo yun bago ka mag-fasting ng Syawal. Hindi pwedeng may kulang ka na 1 araw, 2 araw, tapos magpa-fasting ka na ng Syawal. Hindi pwede. Unahin mo ang utang, ang kada, at saka ka mag-aayuno ng Syawal. Kasi kailangan kompleto mo ng Ramadan bago ka mag-ayuno ng Sunnah. 33, mula kay Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, iniwalat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidhalikal yawmi an wajhihi an-nara 70 kharifa. Walang sino mang alipin ang nag-ayuno ng kahit 1 araw sa landas ni Allah
liban na lamang na ilalayo ni Allah sa pamagitan ng pag-aayuno na ito ang kanyang mukha mula sa apoy ng distansya ng 70 taon na paglalakbay. 70 taon na paglalakbay. Na ang tinutukoy dito na fasting, kasi di ba yasumu yawman fi sabilillah. Hindi naman ito sa jihad lang. Hindi ito yung nagpa-fasting habang nagji-jihad, hindi. Kumbaga, ginawa niya talagang dalisay ang layunin niya para kay Allah doon sa kanyang fasting. So kung dalisay ang kanyang layunin, ang magiging reward ng kanyang ikhlas, ilalayo siya ni Allah mula sa apoy sa distansya na 70 years na paglalakbay. 70 years na paglalakbay. So kung halimbawa, yung tao nakakapaglakbay ng, sabihin na lang natin na 1 kilometro isang araw. 1 kilometro isang araw. Sa isang taon, 360 kilometers. O kung sa 70 years na yun, so napakalayo niya mula sa impyerno, inshallah, dahil lamang sa isang araw ng pag-aayuno para sa kaluguran ni Allah. So, pinababatid dito ang malaking gantimpala ng pag-aayuno ng may ikhlas. Alhamdulillah. So, dito nga, mabibigyang diin muli natin, yun nga na ang gawaing pagsamba ay maaring sahih, makbul, at ma'jur. Okay? So, sa fasting, maaring sahih ang fasting ng tao. Hindi siya kumain, hindi siya uminom, hindi siya nakipagtalik. Pero maaring ito ay hindi makbul dahil merong riya o dahil merong mga paglabag dito. Na dahil dito hindi rin ito magiging ma'jur. Pero itong tao na ito, alhamdulillah, sahih ang kanyang fasting, makbul ang kanyang fasting at matatanggap niya ang kumpletong reward nito. Alhamdulillah, kasama itong kaligtasan mula sa impyerno. Alhamdulillah. 34, iniulat ni Aisha radhiyallahu anha. Hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftir. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-aayuno raw ng tuloy-tuloy. Na maaring tuloy-tuloy sa konteksto ng, di ba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nag-aayuno siya ng may wisal, yung dire-diretso. Hindi siya nag-i-iftar sa Maghrib. As in, ilang araw siyang tuloy-tuloy na nag-aayuno. Maaring yun ang tinutukoy dito. O maaari rin tinutukoy dito as in nag-aayuno talaga siya ng araw-araw ng hindi Ramadan. Araw-araw siya nagpa-fasting pero may iftar. Either way, ang kahulugan nito, yun nga, tuloy-tuloy siya mag-fasting hanggang sa inaakala ng mga sahaba na hindi siya titigil sa pagpa-fasting. Na itutuloy niya ang kanyang pagpa-fasting tuloy-tuloy. Wa yuftiru hatta naqulu la yasum. At minsan naman, hindi siya talaga nagpa-fasting hanggang sa akalain daw ng mga sahaba na hindi na siya magpa-fasting. Ibig sabihin, kahit Lunes, Thursday, Ayyamul Bid, maaring hindi niya talaga pinag-ayunuhan. As in, tuloy-tuloy siyang hindi nag-ayuno. So, ang lesson dito, yun nga, maaring gawin din ito ng Muslim. Maaring gawin ito ng Muslim. Bahagi ng sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pag-aayuno ng mga voluntaryong pag-aayuno. Pero sunnah rin na hindi mag-ayuno. Okay? Sa mga araw na hindi naman obligado rito ang pag-aayuno. Kasi nga hindi pwede na oobligahin ng tao ang kanyang sarili sa mga bagay-bagay na hindi naman ninobliga. Dahil maaring pagmamalabis yun sa relihiyon. O maaring wara'ul kadhib, yung huwad na kabanalan. Kaya nga sinasabi ng mga scholar, isinabatas sa Islam ang nadar, ang pamamanata, pero hindi mainam yung palagi ka na lang namamanata. Okay? Paano yung pag pumalpak ka? Di ikaw lang ang magpapahirap sa sarili mo. Parang si Yasin, may utang pa tong ano. Ha? Ay, hindi ba? Ay, si Rashid pala. May utang pa tong ano, pagpapakain ng 10 tao.
So hindi kumbaga, yung nadar, hindi yun obligado. Okay? Huwag mong isipin na kapag nagnadar ka ng nadar, na manata ka ng namanata, nagiging banal ka, hindi rin Hindi rin. Kasi titingnan mo rin ang iyong kakayanan, inshallah. Kasi tingnan mo rito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanatili siyang hindi nag-aayuno sa ilang panahon. Hanggang sa inisip ng mga tao na hindi na siya magpapasting ng sunnah. Ibig sabihin, mahabang panahon ito. Mga ilang linggo siyang hindi nagpapasting o ilang buwan. Ibig sabihin, pwede. Pareho ay pwede. Palaging mag-aayuno, pwede. Hindi nag-aayuno, pwede rin, inshallah. Ang obligado lang talaga na fasting ay ang Ramadan. At ganyan din sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطْ إِلَّا رَمَضَانَ. So ito pa, isang magandang aral. Hindi raw niya nakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang nag-ayuno ng isang buong buwan. Hindi niya nakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit kailan na nag-ayuno ng isang buong buwan liban na lang sa Ramadan. Ramadan lang talaga siya nag-ayuno ng kompleto. Okay? Ramadan lang. Wa ma ra'aytuhu fi shahrin akthara minhu siyaman fi Sha'ban. At ang nakita niya na pinakamaraming fasting dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Sha'ban, yung buwan bago ang Ramadan. Ngayon nga sinasabi ng mga scholar, syempre ang hikmah dito, yung masanay na ng tao ang kanyang sarili sa pag-aayuno, inshallah, doon sa Sha'ban, yung buwan bago ang Ramadan. '35. Iniulat ni Abu Dar al-Ghifari radhiyallahu anhu, hadith ito na iniulat ni Imam at-Tirmidhi. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min ash-shahri 3 ayyam. Inutusan kami ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-ayuno sa bawat buwan ng 3 araw. Pero syempre ang utos niya ito, utos bilang sunnah. Utos bilang sunnah. So halimbawa, katulad doon sa hadith, doon sa Idul Fitr at Idul Adha, ganito rin. Inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga tao na pumunta sa Musallal Eid, kahit yung mga babae. Pero yun ay hindi bilang fardu kifaya o hindi bilang fardu ain, kundi bilang fardu kifaya. So dito, iniutos bilang sunnah. Okay? Iniutos bilang sunnah. 3 araw daw kada buwan. 13 wa 14 wa 15. 13, 14 at 15 na araw, ika-13, ika-14 at ika-15 na araw. At ito na mismo yung Ayyamul Bid. Ito yung mga araw ng full moon na maliwanag ang gabi dahil bilog ang buwan. Okay? Kasi yung buwan, yung hilal, yung new moon, nagsisimula ito na maliit. Tapos sa kalagitnaan ng buwan, ito ay lumalaki, nagiging full moon, tapos liliit uli, hanggang sa dumating yung bagong buwan, yung new moon. So ganun yung yung buwan, yung phases nito, kumbaga, yung mga stages ng buwan. Kaya kung mapapansin niyo yan sa isang buong buwan, titingnan niyo lang yung buwan, alam niyo na kung anong parte na ng buwan sa Hijri calendar ngayon. Kung titingnan niyo yung itsura ng buwan. At panghuli ngayong gabi, inshallah. 36. Iniulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari, ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Pero ang lafz dito kay Abu Dawud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi'idnihi. Hindi pinahintulutan para sa sinumang babae ang mag-ayuno habang kapiling niya ang kanyang asawa. Liban na lang napapayag ang asawa niya na ito na mag-ayuno. Ang tinutukoy dito, pag-aayuno na sunnah. Kasi sa Ramadan, hindi ka naman pwedeng pigilan din ng asawa mo na mag-ayuno. Okay? Ang Ramadan ay wajib. Pero sa mga sunnah na fasting,
kailangan may pahintulot ng kanyang asawa na lalaki na ang babae ay mag-aayuno. Ang tinutukoy dito kasi maaring hihilingin nung asawang lalaki yung kanyang karapatan doon sa kanyang asawang babae, na dahil dito ay mapuputol ang kanyang pag-aayuno. Hindi lang sa pakikipagtalik. Yung lalaki gusto niyang kumain, ipagluluto siya ng babae, mahirapan yung babae, fasting siya, tapos gusto ng lalaki sabay silang kakain, puputulin niya rin yung kanyang pag-aayuno. So, yun ang hikmah kung bakit may ganitong hadith na yun nga, ang lalaki ay merong karapatan sa kanyang asawang babae. At syempre, asawang babae, meron din karapatan sa kanyang asawang lalaki, alhamdulillah. Pero dito, tinutukoy lang na hihingi ng permiso yung babae sa kanyang asawang lalaki, alhamdulillah. So tutuloy natin ito inshallah bukas, itong hadith 37 inshallah. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.